Tama ba na ipagdiwang natin ngayong ganitong kaaga, ang Pasko? Alam niyo naman dito sa atin, di ba? Kaya nga si Sir Jose Marichan, inaantay na natin pagsapit ng September. Tama daw ba na ipagdiwang ng ganitong kaaga? Ito ho, punto de vista ko lang, yung mga babanggitin ko sa inyo, hindi ito tinuturo ng simbahan. Pero para sa akin ho, sa akin wala namang masama, no? Nabigyan yung espiritu ng Pasko ay madama na natin kahit maaga pa. Lalo na sa dami ng mga problemang pinagdadaanan natin. Ang sarap na pagka yung espiritu ng masayang atmosphere, pag nagpunta kayo sa mga malls, ang dami ng mga dekorasyon, di ba yung kung nalulungkot ka pagpasok mo parang biglang mabubuhayan ka na espiritu ng Pasko na kung saan ang totoong layunin nun ay paalala sa atin ang kapanganakan ng Panginoon, nandiyan na may pag-asa. Kunwari, ngayong September, medyo may pinagdadaanan ka, maalala mo yung Pasko sa December, ng pagsilang ng Panginoon, ay, may pag-asa akong inaantay. No? Kasi nakikita mo na yung espiritu ng Pasko, di ba? Sana lang ay huwag tayong mabilis magsawa, di ba? Sana nga, kaya nga merong awitin na, di ba, sana araw-araw ay Pasko. Ibig sabihin, yung espiritu ng Pasko dapat ay nasa sa atin buong taon. Di ba, pagka Pasko, sinasabi natin, ang sarap at ang daling makapagbigayan. No? Pag espiritu ng Pasko, nagkikita-kita ang pamilya. Dapat parating nagkikita-kita ang pamilya, hindi lang Pasko. No? Kasi life is short, di ba? O pagkakapaskuhan, para ang dali-dali magpatawad. Dapat buong taon ay may kakayanan tayo sa puso natin na magpatawad sa mga nagkakamali sa atin o humingi rin ng tawad sa nagagawa natin ng mali. Kaya para ko sa akin, magandang isabuhay natin ang espiritu ng Pasko ngayong maaga pa lang, at kung maaari nga ay tutuhanin natin ang kantang nadidinig natin sa awitin na sana araw-araw ay Pasko. If you have any other questions for me, you can send them anonymously by clicking the link on this post. Thank you very much.